Nako, heto na po mga karibin natin, BP Sara manunumpa na. Ayan, nagtatanong po mga kaubayan, lagot si Marcos Jr. dito. Nako, Claire, Auntie Claire, resign na. Aba, yan po mga kaubayan ang ating alamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga po. Mula po sa Net25 mga kaubayan, eto po ang pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. no? Aba, eto pakinggan po natin kasi kapag eto talaga nagkatotoo yung sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr., mapapaaga po ang panunumpa ni BP Sara mga kaubayan kung talagang totoo itong sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po mga karibin natin, pakinggan po natin. Pasok, President Bongbong Marcos Jr. Pasok. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. So ayan, klarong-klaro po mga kaubayan ha. Ibabalik nila dito sa bansa natin si Saldico mga kaubayan in accordance to the law. No, ibig sabihin legal po nilang kukunin si Saldico mga kaubayan. Totoo ba talaga yan, Mr. President? Di ba? Baka nakakalimutan mo kung ano po yung mga naunang statement ni Saldico ha. Ito pakinggan pa natin mga kaubayan. He will answer to the Filipino. Personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong. Teka lang mga kaubayan. Ano sabi niya? Mananagot si Saldico sa taong bayan. Pasasagutin. Si Saldico sa taong bayan mga kaubayan. Ano ba ang sasagutin ni Saldico? 'Di ba? Ang mga sinabi po ni Saldico noon ay kayo po, Mr. President. Diba? Ang mastermind at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung yan po ang sasagutin at paninindigan ni Saldico, malamang sa malamang ay matanggal ka po sa pwesto at manumpa ng maaga si BP Sara. Ito po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jory D. Auntie Claire, tagapagsinungaling ng palasyo. Ayan mga kaubayan. Sabi pa po dito, no one is above the law. Hindi po ba? Ano action ng NBI patungkol rito? Ano na, NBI, di ba? Ano ba ang mga sinabi ni Saldico mga kaubayan? Di ba? High lang siya noon. Okay? Sabi po dito hindi ko mabasa ang pangalan. Alright. Nahuli Ayun, napahiya nga sila mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto. Pasadahan naman po natin si Auntie Claire mga kaubayan. Binanatan si Vice President Sara Duterte. Ito pakinggan po natin at banatan rin po natin si Auntie Claire mga kaubayan. Pasok Auntie Claire, tagapagsinungaling ng Malacanang. Pasok. Unang-unang masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Teka lang, unahin muna natin to. Baka makalimutan natin ha. Sabi po kasi ni Castro, bulag ang Vice Presidente at hindi nakikita ang ginagawa ng Pangulo. Mga kaubayan, tayo na lang ang magsabi kung ano po ba ang ginagawa ng Pangulo. Diba? Ano po ba ang ginagawa ng Pangulo mga karibin natin? Ang ginawa lang naman ng Pangulo ay nangutang, nagbenta at pinayagan ng korupsyon sa ating bansa. Pinayagan ng korupsyon ng mga buhaya. Diba? Yun po ang nakikita namin ng Claire, diba? Mitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama? Ayan, pangalawa,
Hindi ito tumutulong sa mga project ng presidente. Ano po ba ang mga project ng presidente? Mamigay ng ayuda. Malamang ayaw po hindi gagawin yan ni Vice President. Bakit? Nagiging ano lang yan ng korupsyon na yan, Auntie Claire. Ano ba talagang ano ninyo? Ano ba talaga ang project ninyo? Yung pinakaligasiyan ng presidente. Sabi mo nga, di ba? Sabi niya noon, naalala ko pa, sabi ng Auntie Claire, yung ligasiyan ng presidente ay yung siya mismo, yung nanguna sa pag-imbestiga, di ba, ng flood control scam. Legacy ba yan, mga kaubayan? Legacy po ba yan na maituturing? Nako po, hindi po yan legacy para sa amin, Auntie Claire. Wag kami, no? Wag kami. Pero walang gawa. Tumugon ang Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Duterte ang mga nagawa na ng Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon. So, kami kitang-kita po namin kung anong ginagawa ng Pangulo at ng administrasyong ito, no? Puro pagtatakip sa kanilang nakawan. Sa korupsyon, hindi ko alam kung lumalaban ba talaga sila sa korupsyon, mga kaubayan. Or sila mismo ang pasimuno sa korupsyon, di ba? Ganun lang yun, mga karibin natin, okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lerel, ganito ba ang trabaho ng Press Information Office? Ayun na nga. Parang hindi nga yata, no? Name calling, distract, policies and action matter. That's what the public needs to hear. Ayan. Saan kaya ito titira sa 2028? Baka sa ibang planeta na pong mamanirahan, mga kaubayan, no? Tanong lang, anong nagawa ni BBM? Sabi po ni Renato Corpus. Ayan, mga kaubayan. Ano nga ba, Auntie Claire? No? Kung meron, pakisabi naman po sa aming lahat, no? Yung legacy. Sinabi na nga, ang kulit nyo naman. Sinabi na nga yung siya mismo daw ang namuno ng pag-iimbestiga ng korupsyon. Yan po ang legasiya ng presidente, sabi ni Auntie Claire. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, mga kaubayan, eto, pasadahan po muna natin to, mga karibin natin. Gusto ko lang pong i-share itong balitang ito, no? Patungkol po dito, baka daw magkaroon ng kudita sa Senado. Eto, mga kaubayan, kudita sa Senado, ano ba talaga? Eto, mga kaubayan. Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po ay kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mav Gonzales. May 5 miyembro ngayon ng tinaguriang Duterte Block sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudita kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way? Hindi talaga papayag yan na hindi mag-trial. Baka na naka-advance na yung maleta niyan, di ba? Kung mag-trial talaga yan, mga kaubayan. Na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial. Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. So yan, mga kaubayan, magkakakudita ba dito sa Senado, mga kaubayan, at mapapalitan itong si Senate President Soto? Sana nga po, mga kaubayan, no? Wala naman itong ginawa, mga kaubayan, kundi magprotekta lang din sa mga
big fish, di ba? Itong si Soto at Lacson, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasada na po natin yung video. Pasok pa. Grabe, napakatalas ho talagang mag-isip ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Meron ho kasing nakapansin sa isa sa ating mga kasama dito sa channel na pagkatapos inanunsyo nitong si Marcos Jr. na naaresto na sa Prague, sa Czech Republic, itong si Zaldico, meron hong nag-comment sa isa sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kanyang napansin, pagkatapos hong nagbanta nitong si Martin Romualdez, maya-maya, nakatakas ho itong si Zaldico. Ang tanong ho dito mga kababayan, nakatakas nga ba o pinatakas itong si Zaldico? Kasi binibida nitong si DOJ Secretary Frederick Vida na ang dating parang walang foreign passport itong si Zaldico. Kung walang foreign passport itong si Zaldico, tapos sinasabi nila na wala siyang Portuguese passport, kansilado ang pasaporte niya, paano pa siya nakatakas? Paano pa siya binitawan ng Czech Republic Authority? Di ba? Paano pa siya bibitawan? Undocumented ka. Ibig sabihin ho, meron hong nagsisinungaling dito, si Auntie Claire o ang kanyang amo. Sa clients na subscribe, masaya na ho dahil yan. Kung gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Sa tingin ko valid yung observation ng iba sa ating mga kasama dito sa PH Update na kung saan pagkatapos ng inanunsyo nitong si Marcos Jr. nahuli na itong si Zaldico, maya-maya nagre-request ng travel authority itong si Martin Romualdez na magpapacheck up siya dyan sa Singapore. Nung hindi siya pinagbigyan, gumawa ho siya ng video, maya-maya wala na ho si Zaldico. Diba? Ang tanong dito, pinatakas ba itong si Zaldico? Dahil yaang bang pagpunta na yan itong si Frederick Vida diyan sa Czech Republic, ang sadya ba diyan talagang mapauwi si Zaldico o mapatakas sa kamay nitong Czech Republic authorities. Hindi ho natin alam kasi ang problema ho dito mga kababayan, isa ho sa dinuturong mastermind nitong si Zaldico dito sa mga maanumalyang flood control project, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Di ba? Marami hong katanungan na mapahanggang sa ngayon wala pa rin hong kasagutan. Isa lang hong sigurado dyan mga kababayan. Ang sigurado ho natin dito, tostado ho itong si Marcos Jr. Napakaraming Yari na. sagutin sa sambayan ng Pilipino dito sa mga kalokohan na to na nangyari sa kanyang administrasyon. At dahil dyan, tinusta ho ng PCO itong si Auntie Claire. Kaugnay nga ho, dyan sa napakalabo, napakaraming komplikasyon at napakaraming magkakasalungat na statement dyan sa ipinakalat na fake news na yan itong si Marcos Jr. na nahuli na itong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Ito, panoorin ho natin ang press con itong si Auntie Claire. Ito. Pwede po ako tumanggap na inyong mga katanungan. Newswatch Plus. Yo. Ayusa Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Bida-bida ho kasi. Yun lang ho yun mga kababayan. Nagbida-bida itong si Marcos Jr. Masyado ho niyang gustong ipresenta ang sarili niya na talagang gusto niyang matapos itong usapin na to ng mga maanumalyang flood control. Kaya ano man ang mga impormasyon na lumalabas kaugnay dito kay Zaldico o sa kung kanino pa man na konektado dito sa issue na to, gusto ho niya isa ho sa pinakaunang magkukwento para masabi na ayan ang Pangulo. Talagang tutok na tutok siya dito sa usapin na to. Talagang mananagot ang mga may kasalanan dito sa issue ng mga maanumalyang flood control nito. Yun lang naman ho ang ibig sabihin niyang pagbibida-bida na yan itong si Marcos Jr. Gusto rin natin liwanagin dahil maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Hindi, dalawa lang yan, Auntie Claire. Kung hindi si Marcos Jr. ang fake news, ikaw ang fake news kasi ginamit mo rin yung mga salitang bakit, na arresto, yung mga ganyan salita yung ginamit mo. Una-una, mapapansin po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Yan. Pag sinabi natin nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede natin sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang
Grabe naman po yan mga kababayan. Kahit gaano ka general ng word na nahuli, no? Hindi pa rin po namin matanggap mga kababayan, no? Ewan ko lang kung kami lang, kung kayo pong nanonood ay tanggap nyo na ang kahulugan po ngayon ng nahuli ay stop mga kababayan. Ha? Kasi hindi po katanggap-tanggap yan. Hindi ko alam kung saang lupalop, saang planeta ni Claire Castro nakuha yung definition na yan ng nahuli, no? Pero ang layo naman, magsisinungaling ka lang din naman, no? Sa bagay, tama yung ginawa mo, Claire, kasi magsisinungaling ka lang din naman, dapat sagad-sagarin mo na, di ba? At sinangad nga mga kababayan, halos hindi na kapanipaniwala yung kanyang mga sinasabi dito. Di ba? Grabe naman po itong ginagawang tanga ang taong bayan. Hindi porket nakapagtapos kayo ng abogasya, hindi porket ang tawag sa inyo ay attorney, ay i-accept na po lahat ng sasabihin ninyo. At hindi po porket kayo po ay tinatawag na presidente, for example na lang, di ba? Hindi lahat ng sasabihin nyo ay tatanggapin at paniniwalaan agad ng taong bayan. Matalino na po ang taong bayan ngayon sa akala nyo, marunong na po mag-research ang taong bayan ngayon. At singbilis po ng kidlat para makuha ang mga impormasyon ngayon. Di ba? Mag-ano ka lang, mag-internet, kung may internet ka lang, di ba? Madali mo nang makukuha yung mga impormasyon. Kaya itong mga sinasabi dito nila mga kababayan parang ginagawa nila talagang tanga ang taong bayan, no? Hindi na po, no? Kung itong mga strategy nila, effective po ito ng mga ng mga nakaraang panahon pa, nung wala pa pong internet, no? Itong mga pagpapakalat nila ng mga maling impormasyon, that is very, very effective, no? Nung nakaraang panahon pa siguro ng mga Hapon, di ba? Pero ngayon, mga kababayan, hindi nyo na po mauuto, hindi nyo na po maluloko ang taong bayan kasi mas updated pa nga ang taong bayan kaysa kay Auntie Claire, mga kababayan, di ba? Mas nag-accumulate pa ng information yung taong bayan, ng mga correct information yung taong bayan kaysa po kay Auntie Claire, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.